Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Financial independence para sa isang stable financial future. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood ng Discarding Wise. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at pati na rin sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nananatiling pinakamabilis ang inflation sa Pilipinas sa buong Southeast Asia, tumama sa 6.8% noong Mayo, malayo sa 3.7 average ng ASEAN 6 at binago ng Fitch Ratings ang outlook para sa Pilipinas Philippine banking sector mula neutral tungong deteriorating. Bukod dyan, target ng Administrasyong Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Katumbas ito ng 21.7% ng gross domestic product. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, ano kaya ang posible nating gawin para magkaroon ng extra income? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Eto unahin muna natin. Bumalik sa 61 peso per dollar level ang piso nitong Lunes sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Nagsara ang lokal na unit sa 61 pesos and 12 centavos kontra dolyar, bagsak ng 34.8 centavos mula sa 60 pesos and 78 centavos noong Biyernes, ika-19 ng Hunyo, ayon yan sa datos ng Bankers Association of the Philippines. Pero nitong nakarang Biyernes, umabot na sa 61 pesos and 29 centavos ang piso kontra sa dolyar. Ayon sa isang trader, mas lumakas ang dolyar matapos ang panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran, kabilang ang paratang ng Iran na nilabag ng Israel ang ceasefire at ang anunsyo ng pagsasara muli ng Strait of Hormuz na nagpalakas sa safe haven demand para sa greenback. Jonas, may posibilidad bang umabot sa bagong record low ang piso kung lalala muli ang tensyon sa Middle East? Tama ka dyan. Talagang ngayon, kung matatandaan mo, nung biglang bumulusok o lumakas ang ating piso below 61, kasi naniniwala tayo na tuloy talaga yung peace treaty, no? Lalo na bumalik sa halos
pre-war level na $70 yung crude oil. Oo. But dahil nga sa mga pangyayari na naudlot na naman itong peace talks at nagbalikan na naman ang attacks, talagang kaya yan ang pinakamalaking rason kung bakit bumalik tayo sa 61 level. So ngayon talagang nagbabatsa na naman na babalik tayo doon sa, pwede tayong humina ulit. So posible kayang mas mataas, lalagpas pa sa 62, ganon. Oo, yan ngayon yung mga pwedeng mangyari lalo na ngayon dahil umuulit na naman yung mga bakbakan ngayon, no? So titingnan natin kung gaano ka lawak itong gagawin nila na mga pag-atake, kung babalik ulit tayo doon sa mga refineries at saka panaybago na namang pananakot o pagkakatakutan natin yan. Ito, diretso na tayo, no? Nananatiling pinakamabilis ang inflation sa Pilipinas sa buong Southeast Asia. Tumama sa 6.8% noong Mayo, malayo sa 3.7% average ng ASEAN 6. Ayon yan sa United Overseas Bank Limited o UOB. Tinutulak ito ng matinding pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tension nga sa pagitan ng US at Iran, kung saan higit 90% ng oil supply na bansa ay imported. Sumunod ang Vietnam sa 5.6% habang mas mababa ang inflation sa Indonesia, Thailand, Malaysia at Singapore. Maging sa mas malawak na Asia, kapansin-pansin ang taas ng presyo sa Pilipinas kumpara sa India na may 3.9% at China 1.2%. Nagtaas na nga ng 50 basis points ang BSP mula Abril hanggang Hunyo para pigilan ang pagtaas ng presyo, pero may banta itong magpabagal sa ekonomiya. Bumagsak na sa 2.8% ang GDP growth sa first quarter ngayong taon, pinakamabagal sa 5 taon dahil sa flood control scandal at global headwinds. Dahil dito, binaba ng UOB ang growth forecast ng Pilipinas sa 3.2% habang ang economic team ng gobyerno ay nasa 3.5 hanggang 4.5% na lamang mula sa dating 5 to 6% target. Sa kaso naman ng S&P Global Ratings, binaba nito ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026 sa 4.1% mula sa naunang 5.8% na pasok din sa pagtataya ng gobyerno. Itinaas din ng UOB ang inflation forecast sa 7.5% para sa buong taong 2026, posibleng pinakamataas pa simula pa noong 2008. May mataas ding posibilidad ng El Nino hanggang third quarter na maaaring magpataas pa ng presyo ng pagkain dahil sa pinsala sa agrikultura. Nako Jonas, ano kaya ang dahilan kung bakit nananatiling pinakamataas ang inflation ng Pilipinas sa ASEAN? Nako, tulad ng pinag-uusapan natin ng mga nakaraang linggo, ilalagay natin sa 5 Fs ang ating problema, no? Ang tatlo, ito talaga yung pinakamalaking rason dahil lang sa oil o yung oil ripple effect na tumatama sa food, fuel at sa freight. Ito ay talagang tatlo sa pinakamalaking dagok sa ating mga consumers, no? Kasi imported yung ating food, no? So, siyempre pag humina ang piso, tamaan tayo. Pangalawa, yung fuel kasi 100% tulad ng sabi mo. Pangatlo, yung transmission ng itong mga imported component ng fuel at saka ng food. Ang transmission niya, dahil tinatransport natin siya, yung freight, tinatamaan tayo dyan. No? Kaya tayo yung pinaka-most vulnerable. Hindi naman natin sinasabi na wala tayong ginagawa, ngunit most ng mga nararamdaman ng ating mga mamayan ay short-term measures. 'Di ba? Kahit papaano pag pinag-usapan natin yung pagkain, nandyan yung mga epekto ng Rice Tarification Act, no? Na nakakatulong sa ating mga magsasaka. Pangalawa, yung napag-usapan natin ng mga nakaraang linggo sa fuel, meron ginagawa or mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan na
magkaroon ng strategic reserves Mm. na hopefully mag-kick in sa 2027. Mm. At yung 15 billion na credit line na pinofride ni Maharlika para sa Petron, para sa pag-angkat ng langis, no? Mm. Ngayon, pagdating doon sa freight, isa sa mga nakakatulong dyan ay traffic. No? Mm. Nung medyo mataas yung presyo ng gasolina at Mm. diesel, medyo kumonti yung mga tao sa lansangan. Ah. No? Pero ngayon, parang tingin na nga ng lahat, parang normal na ulit. No? Oo nga eh. Kailangan, sa palagay ko, dapat bumalik tayo doon sa pag-iingat. No? Mm. Dahil parang hindi pa ito tapos. Yun. Ito bukod sa tinatawag natin, actually narinig ko to sa iyo, sa floodgate. Mayroon pa bang ibang dahilan kung bakit bumagal ng husto ang GDP growth sa unang quarter ngayong taon? Malaki talagang tama yung floodgate, no? Dahil tumatama sa tinatawag nating confidence, no? Lahat tayo gusto natin malaman kung anong mangyayari, no? Para magkaroon ka ng confidence at para bumalik ang kumpiyansa ng negosyo, kailangan i-build natin yung trust. Kaya nga, tulad ng nasabi ni Monetary Board Member Ben Jokno, no? Ang sona ng ating Pangulo ay moment of truth. Ayun. Dahil nung last year, sinabi niya na mahiya naman kayo. Tsak, ang tatanungin ng ating mga mamayan, ano na nangyari? Ayun. Diba? Oo. So ito ay parang valedictory speech ng ating Pangulo, no, na para sabihin sa mga mamayan na, oy, may ginagawa kami. Diba? May ginagawa tayo para mapanatili ang kumpiyansa ng ating mga negosyante dito sa Pilipinas. So yan ang inaabangan ng lahat. No? Ito, kaugnay niyan, posible pang magtaas ng interest rates ang Bangko Sentral ng Pilipinas habang sinusubukan nitong pigilan ng inflation nang hindi lalo nagpapabagal sa ekonomiya. Ayon yan kay Monetary Board Member Benjamin Jokno. Sinabi ng dating BSP Governor na hindi niya isinasara ang pinto sa panibagong rate hikes. Hindi lang ngayong taon, kundi posible hanggang 2027 habang patuloy na sinusuri ng Central Bank ang galaw ng inflation, growth, employment at mga polisiya sa ibang bansa. Ayon kay Jokno, sa gitna ng mataas na uncertainty, posible pa rin kailanganin ang karagdagang pagtaas ng interest rates upang mapigil ang presyong patuloy na tumataas. Ang tanong, Jonas, may posibilidad bang magpatawag muli ang BSP ng off-cycle meeting kung lumala ang supply shocks? Sa palagay ko, dahil na nakapagdalawang pagtaas na tayo nitong mga nakalipas na buwan at nakita na natin na medyo kumbaga nakita natin yung 7.2 bumaba ng 6.8. Ngayon, gusto natin na makita yung ating dalawang hike magkaroon tayo ng isang datos na mas mababa pa sa 6.8, tingin ko kulang na lang yung hindi tayo makakita ng off-cycle. Ang nakikita ko ay bawat meeting ng Bangko Sentral ng Pilipinas o ang ating Monetary Board, nakikita natin na baka siguro quarter every meeting. So kung meron pang mga apat, may tatlo pa. Okay, so ito na yung parang palagi ko tinatanong, since katapusan na ng Hunyo ngayon, ano sa palagay mo ang inflation? Ngayon, nitong tinataya natin na sana nandito pa rin tayo sa mga low 7, yung mga hindi siguro pwede tayong masabi natin na nandito tayo sa 6.5 to 7%, no? Dahil nakakita tayo ng magandang pagbagsak ng krudo sa daigdigang pamilihan at ang paglakas ng piso at paghina naman ng dollar dahil doon sa peace talks. Pero ang importante talaga makita natin yung datos na unti-unting bumabalik yung kumpiyansa ng negosyo. Kasi ito ay importante. Tulad ng naibalita mo na kumbaga nasa crossroads tayo. Nandyan yung
pagprotekta ng central bank sa mga consumers dahil itinataas ang interest rate para kumbaga pinipigilan ng pagtaas ng interest rate ang paggastos ng pera. Iniisip o sinasabi niya sa atin na, oy, pwede kayong mag-save ng pera. Na? So yan ang talagang ginagawa ng interest rate. Pero dahil yung mga huling datos ng confidence at business confidence ay hindi pa ganun kaganda dahil nararamdaman pa nila yung mga challenges either nanggaling sa floodgate o nanggaling dito sa mga pangyayari na nakakasira sa ating trajectory. Ano ba yung isa dyan? Diba? Nagkaroon tayo ng mga lindol na nakakaapekto sa mga galaw ng presyo. Diba? Tapos may mga konting pag-ulan. So ito yung mga tinitingnan ng ating mga nasa Bangko Sentral kung gaano kalaki mga epekto nito. No? So tinataya ko dahil dun sa huli nilang sinabi nung Monetary Board meeting na handa ang Bangko Sentral na panatilihing maibaba yung inflation, no? So kaya nakikita natin yung 3 pang hike. Ayan. So sa ikalawa nating storya, binago ng Fitch Ratings ang outlook para sa Philippine banking sector mula neutral tungong deteriorating dahil sa lumalalang macroeconomic pressures na posibleng magpahina sa kakayahan ng borrowers na magbayad at magpaliit sa kita ng mga bangko. Sa isang ulat, sinabi ng Fitch na tumitindi ang panganib sa asset quality ng mga lokal na bangko dahil sa patuloy na paghina ng ekonomiya at mataas na inflation na pumipiga sa household finances. Bumagal na sa 2.8% ang GDP growth nitong first quarter, pinakababagal sa 5 taon, matapos ang kontrobersiyang flood control scandal na nagpahigpit sa oversight at nagpahina sa business at consumer confidence. Gayunpaman, may pag-asa pa rin, inaasahan ng Fitch na unti-unting babawi ang financial performance ng sektor pagsapit ng 2027 dahil nananatiling matatag ang medium-term economic prospects ng bansa. Jonas, ano ang implikasyon nito sa mga consumer loans tulad ng housing, automotive at personal loans? Ngayon, talagang itong mga sinasabi ng mga credit rating agency ay isang mga warning sign o pagbabatya na unti-unti nang natatamaan ang ating mga bangko. Kaya pinaghahandaan, may mga ginawang mga hakbang ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas para maibsan yung mga problema nila, no? Kaya meron mabinigay na relief ang ating Bangko Sentral sa mga bangko at ito ay makakatulong sa kanila para mapaghandaan ang mga adjustments na mangyayari. No? Ngayon, meron lang talagang iba na masyado silang ang tawag nito conservative na gusto nila na yung paglagay ng relief ay masyadong maaga at probably hindi kailangan dahil hindi daw pinapakita ang tamang datos. Ngunit ito'y isang magandang hakbang para sa ating Bangko Sentral na talagang pinaghahandaan nila itong mga panahon na kailangan ng ating mga bangko ang tulong para masigurado na lahat ng mga potential na problem ng mga bangko nakahanda ang ating Bangko Sentral sa alinsunod nung mga kanilang patakaran. So ano yung mga ratios na kailangan nila ihanda, ready yung mga bangko. Ang kagandahan nito, kahit na siguro panandaliang medyo maghihigpit ng mga credit standards yung bangko, ito ay tamang hakbang para makasigurado na hindi tayo umabot doon sa level na probably 2008 o kahit nung Asian financial crisis. Ayan, diretso na tayo sa ikatlong storya, no? Tinatarget ng Administrasyong Marcos Jr. ang 7.2
trillion peso national budget para sa 2027. Katumbas ito ng 21.7% ng gross domestic product o GDP. Mas mataas ito ng 407 billion pesos o 6% kumpara sa 2026 budget. Ayon yan sa National Budget Memorandum 158 ng DBM. Ayon kay Acting Secretary Kim Robert De Leon, tututok ang 2027 budget sa mga programang nagbibigay ng mas maraming oportunidad at tumutugon sa pangangailangan ng publiko. Babantayan din ang absorptive capacity at readiness ng mga ahensya para masigurong bawat pisong pondo ay may konkretong resulta. May makitid na fiscal space ang pamahalaan dahil automatic appropriations tulad ng national tax allotment, interest payments at requirements ng bagong batas. Dahil dito, tanging mga PAP na dumaan sa tamang review at approval ang isasama sa proposed budget. Prioridad ang pre-construction activities, counterpart funds para sa foreign-assisted projects at karagdagang pondo para matapos ang mga flagship infrastructure projects upang mapabilis ang implementasyon at mapalaki ang economic multiplier effects. Jonas, ano masasabi mo dito na tumaas pa ang national budget at katumbas nga nito ng 21.7% ng GDP? Ako ay hindi nagugulat, no, dahil talagang kailangan natin, kung matatandaan mo, yung issue doon sa floodgate, dahil nangyari yon, hindi masyadong gumastos ang gobyerno. Ngayon, naniniwala ako na ang sasabihin ng ating Pangulo ay meron ng ginagawa ang ating pamahalaan to address the floodgate at doon sa mga corruption issues, no? Hindi niya kailangan sabihin yung tungkol doon sa impeachment ng Vice President. Ang importante ay nakakasanay yung mga kumbaga corruption issues. Ngayon, ang kailangan niyang sabihin sa ating mga mababatas at sa ating mga mamamayan na tayo ay babalik na sa paggagastos. Ito ang mga pangangailangan natin para makatawid tayo dito sa krisis na ito. And nandyan yung mga infrastructure spending na naka-ready na, no? And makikita natin yung sinabi ni Vince Dizon, no, yung ating DPWH secretary, na tulad ng nakahanda sa Naga, no, may nakalaan ng pondo para matapos yan. Dahil talagang nakita nila na puspos ang pag-aaral at paghahanda ng ganitong mga project. Especially typhoon prone area yan, dahil kung maganda ang mga implikasyon niyan sa kanilang paggawa, ito ay makakatatag, no, ng ating loob para maniwala tayo ulit sa mga ginagawa ng ating pamahalaan pagdating sa mga infrastructure na hindi na tulad dati na floodgate. Na ito talaga, pag nag-invest tayo dyan, tuloy-tuloy. So, sana ito yung maging signal ng ating pamahalaan at masabi sa ating mga mamamayan na talagang, itinlag na namin yung leak na yan. Ito na, talagang ito na yung totoong gastos. So, sana ganun ang ating marinig. At para makita natin na talagang may pupuntahan ang ating ekonomiya. Yan, tuloy-tuloy na tayo, no? Diretso na tayo sa ating segmentong Alkansaya. Ayan, pakinggan natin si Jonas kung ano nga ba ang mga paraan para makakuha ng extra income. Ngayon, talagang pag pinag-usapan natin ang extra income, no, ang unang-una talaga natin ngayon, yung mga dati nung bata ko, hindi naman uso ang summer job, no? Ngayon, yung part-time o summer job ay talagang nakikita natin ngayon sa mga anak ng ating mga OFWs, no? Ngayon, either yung isa, mga pabili, no? Medyo may konting gastos lang kasi kung ang magulang nila ay nasa Singapore or Hong Kong, Japan, di ba? Usong-uso ngayon yung pabili, di ba? Basta sigurado sila na
magbigay ng konting deposito para doon sa pinabibili, Mhm. 'di ba? Mhm. Isang magandang kumbaga parang bonding time ng magulang at nung anak na ito yung mga bibilhin Mhm. sa ating mini negosyo, 'di ba? Oo. So ngayon natututo ang nanay tungkol sa online selling at ang yung anak naman nakakapag kumbaga they're learning from each other para makagawa niyan, Mhm. no? Mhm. Yan yung kumbaga medyo may konting kapital na kailangan, no? Hindi naman kailangan yan umabot ng 10,000 pero depende yan kung magkano yung kailangan na pinabibili. Pangalawa, meron naman tayo yung mga kumbaga dito sa atin lalo na balik eskwela, no? Mm. Pwede tayong magbenta ng food-based hustle, mga sandwich, mga cookies, pwede nating ibenta sa office, Mm. sa mga kapitbahay, pambaon ng bata. Ito ay isang magandang paninimula, no? Para magkaroon tayo ng konting pera, whether patulong tayo kay yaya o sino yung may bahay sa bahay ay makakatulong para sa negosyo na ito, no? Mm. Ngayon, yung iba naman, parang virtual assistant dahil balik na yung mga negosyo, yung iba gumagamit ng mga parang virtual assistants para makatulong sa kanila. Mhm. Lalo na yung may mga negosyo, natututo sila paano i-manage yung mga social media. Dahil itong mga bata ngayon, talagang tech savvy, alam nila na kailangan ba mag-post 3 times a day, di ba? Mhm. Sumagot sa mga social media questions. Mhm. So yan ngayon yung mga pwedeng, kumbaga, madaling gawin na hindi kailangan ng sobrang panahon. Yeah? Mhm. So ito yung medyo digital yung dating. Ito naman, yung pangatlo, yung mga neighborhood services or pang-apat pa na, no? Mm. Yung neighborhood services, pwede kang maglinis, pwede kang kumbaga may kailangan bantayan tulad ng bata, Babysitting, oo nga. babysitting, o kaya ngayon uso na rin ang pet sitting, di Oo ba? nga. Oo. So yung mga ganyan para makatulong din. Tapos isa sa mga maganda na dahil yung mga bata ngayon at exposed na tayo sa maraming lengguwahe, pwede tayong mag-tutor ng English, Mm. di ba? Oo. Ngayon, hindi naman kailangan na magkita, pwede namang online. Basta maganda ang connection, madali tayo makapag-usap at makapag-tutor ng either ng English, no? Mm. Ngayon, yung iba naman talagang kailangan bang conversational, pwede rin. Mm. So kailangan natin magawa yan. Ang isang naalala ko nung mga bago-bago yung pasaload, no? Oh. Ngayon, yung iba, kung merong kang pera, no? Pwedeng ikaw yung mag-transfer ng pera para sa ibang tao. Bayad ka lang ng 5 piso o 10 piso, Mm. di ba? Mm. And nakatambay lang yan sila sa isang tabi, pwede mo bang padala to? Basta hindi lalagpas ng 10,000, pwede nilang i-transfer doon sa tao, no? And nakaupo lang sila sa isang tabi, no? Nakita ko ito sa probinsya nung nasa bangko pa ako, no? Pumupuhunan lang siya ng mga 500 hanggang 2,000. Mm. Tapos nagpapabayad lang siya ng 10 pesos kada transfer. Mm. So, nagkakaroon siya ng maliit na negosyo. Mm. Ngayon naman, ito ay mga, kumbaga, short term. Yung mga long term naman, kung marunong tayo mag-photography, di ba? Pwede tayong mag-side hustle. So, ito yung mga pwedeng gawin ng mga anak ng mga OFW at may bahay, no? Especially yung pagdating doon sa pagluluto ng either merienda, baon. Yan yung mga pwede nilang gawin na simple lang. Hindi kailangan ng malaking puhunan at the same time, hindi naman makakaubos ng kanilang panahon, no? Ang gusto lang natin meron tayong ginagawang positive na pagtulong sa ating haligi ng tahanan, no? So syempre, dahil nga sa pangyayari ngayon, na balik na naman yung problema,
maghahanap na naman tayo sa ating susunod na episode Mm. kung paano lalo tayong makatipid, no? Oo. Ang maaari ang ating mga tagapakinig at tagapanood, sabihin natin ay paulit-ulit tayo. Ngunit ito ay isang paalala, no? Mm. Dahil ang kagandahan ng discarding wise ay hanggat lagi niyong naririnig, no? Ay unti-unti tayong malalagay sa ating isip ano ba yung pinaka-practical na pwede nating gawin lalo na habang may crisis pa rin dito. Oh, ayan, no? So, bago po tayo tuluyang magpaalam, no? Shoutout muna kay Sean Kyle Flores, nanonood mula sa Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at pati na rin sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.